Ever wonder bakit minsan kahit nasa top na tayo, nandun na tayo sa success na tinatawag natin pero feeling natin hindi tayo masaya? Kung bakit ang hirap-hirap abutin ng top, ang hirap-hirap abutin ng success? And in life, ganoon din tayo. Meron tayong dala-dala. And ang tawag doon is good morning, Coach G here. Alright, vlog number 9 na tayo. And yung topic natin ngayon is yung life emotional baggages. Emotional baggages. Ibig sabihin, yung mga emotion na dala-dala natin throughout life. Ever wonder bakit minsan kahit nasa top na tayo or nandun na tayo sa success na tinatawag natin pero feeling natin hindi tayo masaya or yung tipong bakit ang hirap-hirap abutin ng top, ang hirap-hirap abutin ng success. Possible meron tayong bit na bag. And gusto kong i-discuss sa inyo or sabihin sa inyo yung possible na bit nyo na bag. Example, di ba? Pag-aakyat ka ng bundok. Ang dami mong dala, ang dami mong bit, dala mo yung tent, dala mo pa yung tubig, ano pa, may dala ka pang mga lutuan, may dala ka pang mga damit nyo. Lahat yun, dala-dala mo, bit mo, ganoon kalaki yung mga bit pag-aakyat ng bundok, di ba? Imagine mo aakyat ka, dala-dala mo yun, and anyway, up to the top, pahirap ng pahirap, pastip ng pastip, kasi pataas yun eh. No? Tapos pabigat ng pabigat yung dala mong bag, tapos ay pagod ka pa. Then lalong bumibigat yung bag. Ano? Yun yung kalimitan dala natin. And imagine niyo yung imagine niyo na tanggalin niyo yung bag na yun. Kumbaga, aakyat ka ng bundok na wala kang dala, wala kang bit. Parang feeling mo super energized mo lang. Ang iintindihin mo na lang is yung paano ka maglalakad. Intindihin mo na lang is saan ka dadaan, kailan ka darating. Parang ganun. Sa tingin nyo, alin dun yung mas madaling gawin? Alin yung madali kang makakapunta sa goal mo? Or sa top, right? Di ba yung wala kang dala? And in life, ganoon din tayo. Meron tayong dala-dala. And ang tawag doon is bags. I-discuss ko sa inyo kung ano yung mga bag na dala-dala natin all throughout ng buhay natin. Kaya minsan, hindi tayo makausap. First, bags. Letter B ng bag is blaming. Lagi tayo nagbe-blame. Alam mo yun? Parang never naging kasalanan natin. Hindi ikaw may kasalanan. Hindi ikaw ang responsible sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. And that's number one killer para maging responsible ka sa buhay. Next naman sa blaming, letter A, anger. Isang blessing blocker na meron tayo. Kasi may galit tayo. May galit tayo sa mundo. May galit tayo sa magulang natin. May galit tayo sa pamilya natin or kung sinong gumawa ng masama sa atin. Nagtatanim tayo ng galit. And it's normal. We're human. Pero hindi mo kailangang itanim at i-maintain yung galit na yan. Kasi again, blessing blocker yan para makausad. Again, number 1, blaming. Number 2, anger. Next naman natin is yung guilt. Letter G, guilt. Ang guilt naman is yung feeling mo na parang nagre-regret ka. Yung feeling mo na, alam mo yun, parang, ay, may nagawa akong mali. Nakakapangsisi. Yung tipong, sana ginawa ko na lang to. Ay, guilt feeling ka sa sarili mo. Next naman is S. Shame. Shame, ito naman yung feeling mo na napaka-unworthy mo. Yung feeling mo pa, hindi mo deserve lahat. So, feeling mo, hindi mo deserve na magmahal, hindi mo deserve na maging masaya. Yun, yung feeling, nagse-self-pity ka. Parang lahat na lang against sa'yo, na kasalanan mo, sinisisi mo yung sarili mo. Yun yung shame. Dahil alam na natin yung mga bugs na dala-dala natin. Lahat naman tayo guilty rito. Kahit feeling mo, sabihin mo na, pinatawad mo na o hindi. Minsan, nandiyan pa rin, mark pa rin yun. And, ang kagandahan dito, na-acknowledge natin kung ano yung mga yun. Alam natin yung mga bit natin palagi. And, para makakayat tayo sa top, we should remove. Kailangan natin tanggalin sila. Matuto tayong magpatawad. Matuto nating i-let go. Kung galit siya sa akin, ay siya na yon. Kung hindi, ako ayoko na. Tapos na ako dito, hindi na ako magagalit. I-let go ko na to. Kasi para makausad ako completely. When you say completely, internally at saka externally, dapat okay ka eh. Hindi pwedeng external lang na okay ka. Okay ka, may pera ka,
okay ang buhay mo, okay ang pamilya mo, okay ang health mo, pero internally, alam mo sa sarili mo na meron kang pinagdadaanan, kailangan mo talagang tanggalin. Kailangan mo silang harapin. Hindi mo pwedeng iwasan kasi ihahan ka nila talaga. So, kailangan mo siyang at tanggalin isa-isa. So, yun yung mga bagay na dapat nating maalis. Maraming technique na pwedeng gawin doon. And kailangan natin humingi ng tulong, especially do sa mga marurunong talaga ng mga life coaches para maalis yung mga baggages. I'm just here to let you know kung ano yung mga baggages, and hindi po ako expert para magtanggal ng mga baggages na yun. Possible, pwede mong matanggal siya personally, pero minsan kailangan mo rin talaga ng tulong ng ibang tao para ma-let go. It's not the alcohol or it's not the bisyo na makakapagpatanggal. So, kailangan harapin. And yun lang guys ang gusto kong iparating sa inyo. Na sana mag-reflect kayo. I-reflect nyo yung kahit doon sa pinaka-po simula't sipila nung bata pa kayo. Possible doon nyo nagsimula. Anyway, maraming salamat ulit. Thank you sa lahat ng sumusuporta, and sana nakakatulong ako kahit papaano. And I wish na yung lahat ng baggages nyo unti-unting mawala. Hindi siya ganun kadali mawawala. It's a process, and kayang mawala yon. I wish you more wins sa buhay. Mas masaya yung pupunta ka sa top na wala ka na talagang bitbit. Mas mabilis kang makakapunta. I wish you success, fully success, internally and externally. And naniniwala naman ako sa iyo. Naniniwala ako sa inyong lahat na lahat tayo marunong magpatawad. Let go of the ego. Let go of the baggages. And let's start loving. Let's start creating changes, creating love sa buhay natin. Yun lang. Maraming salamat again sa lahat na nakikinig and sumusuporta. Again, continue to subscribe, like, and share. This is Coach G. Thank you. Bye. Love you all.